My dear viewers, online, ikaw ba ay naghahanap ng pag-asa sa buhay? Ng kasagutan sa kung ano ang kahulugan, or kabuluhan ng iyong buhay sa mundo? Or kasalukuyan ka bang nagsasaliksik, at nagsusuri sa katotohanan? Ikaw ba ay nalilito, or naguguluhan na sa ngayon, dahil sa maraming mga kainahinalang mga katuruan, o pangangaral sa Biblia ang inyong mga naririnig, or napapanood sa TV, or sa online audio, or video streaming, at hindi mo na alam kung sino sa kanila ang dapat mong paniwalaan or sundin? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil narito ako upang tulungan ka na magabayan at maturuan ka ng tama, ang maunawaan at maintindihan mo ng tumpak ang mga salita ng Diyos sa banal na kasulatan, at upang hindi ka magkamali sa pagbibigay ng interpretation at practical applications nito sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay. Sana ay mabigyan mo ako ng pagkakataon na makapagbahagi sa iyo ng salita ng Diyos sa mga oras na ito, at kung sakaling mayroon kang katanungan, or anumang feedback, ay huwag kang mag-atubili na ilagay mo ito sa comment box, sa ibaba nitong video description. Maraming salamat. Magandang araw muli sa inyong lahat. Sa oras na ito ay aking ibabahagi sa inyo, ang aking pangalawang pangangaral online, or my second preaching online. Ang unang pangangaral na aking binahagi sa inyo noong nakaraan, ay tungkol sa kaligtasan, or salvation. Kung paano ba totoong maliligtas ang isang tao, mula sa naghihintay na tiyak na kapahamakan, sa ating lahat. Kung hindi pa ninyo napapanood ang video na ito, ay inaanyayahan ko po kayong panoorin rin ninyo ito, upang madali ninyong maunawaan at maintindihan ang susunod na paksa, na aking ipapahayag sa inyo ngayon. Ibabahagi ko sa inyo sa oras na ito ang tinatawag na pagtitiyak ng kaligtasan, or assurance of salvation. Ano ba itong assurance of salvation? Paano natin matitiyak na mayroon nga tayong kasiguruhan, na mayroon nga tayong kaligtasan, or assurance of salvation? Ano ang mga dapat nating malaman o panghawakan upang matiyak nating tayo nga ay ligtas na mula sa tiyak na kapahamakan? Basahin natin ang mga talatang Roma Kapitulo 8, 38 hanggang 39. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos, na kahit ang kamatayan man, ni ang buhay, ni ang mga anghel, ni ang mga pinuno, ni ang mga bagay na kasalukuyan, ni ang mga bagay na darating, ni ang mga kapangyarihan, ni ang kataasan, ni ang kalaliman, ni ang alinpamang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos, na kay Kristo Jesus, na Panginoon natin. Ano ang ibig sabihin o ang kahulugan ng mga talatang ito? Ayon dito, walang anuman o sinuman ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos, na kay Kristo Jesus, iyan, ay kung pinili natin ang manatili sa piling o pangangalaga ng ating Diyos. Nais kong bigyan ng paliwanag ang mga talatang ito. May mga ibang grupo ang nagbibigay ng kakaibang interpretation or application, or iba ang kanilang pagkakaunawa o pagkakaintindi sa mga talatang ito. Ang sinumang pumili at tumanggap kay Jesus, bilang kanyang Diyos at tagapagligtas, at nagpapatuloy na maging tagasunod ni Kristo, sa kanila lamang aplikabol o naaangkop ang mga talatang ito. Kung ikaw ay tumanggap at kumilala na kay Jesus, at pagkalipas ng ilang panahon ay nagbago na ang iyong pananaw sa buhay, o tumalikod ka na mula sa pag-ibig na binigay ng Diyos sa iyo, ang mga talatang nabanggit sa Roma Kapitulo 8, 38 hanggang 39, ay maaaring hindi na naaangkop sa iyo dahil pinili mo na ang lumisan sa piling at pangangalaga ng Diyos sa iyo. May ibang mga nagsasabi na, kahit daw tinalikuran na nila ang natanggap nilang pag-ibig mula sa Diyos, or kahit na nag-backslide ka na, di umano, ay maliligtas ka pa rin daw dahil sa pinapahayag ng mga talatang ito. Hindi po ito totoo, isang kasinungalingan, at maling interpretation, or application ito ng ibang sekta, at nagagamit nila ang mga talatang ito, dahil sa kanilang maling pagkakaunawa, o pagkakaintindi sa mga salita ng Diyos. Maging maingat tayo sa pagbibigay ng kahulugan sa mga salita ng Diyos, upang hindi malinlang o maliga ang mga tao mula sa tamang katuruan ng Biblia. Paano mo pa matitiyak ang iyong kaligtasan, kung ikaw na nga mismo ang humiwalay mula sa pag-iingat at pangangalaga ng ating Panginoong Diyos sa iyo? Ano ka, sinuswerte, na kahit bumalik ka na sa dati mong baluktot na buhay, ay maliligtas ka pa rin, ayon sa mga talatang yan? No way, kaibigan. Alalahanin nating, ang Diyos ay makatarungan, makatwiran at banal.
Hindi niya pababayaang makapasok sa langit ang isang makasalanan, o ang mga taong nagdesisyon na tumalikod sa kanya. Kaya pag-isipan muna nating mabuti ito. Magbulay-bulay, bago paniwalaan ang mga kaduda-dudang katuruan na pinapahayag ng iba. Ano naman ang sinasabi ng mga talatang, Efeso Kapitulo 2, 8-9? Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmalaki. Ayon sa mga talatang ito, malinaw na sinasabi rito na, sa pamamagitan lamang ng pananampalataya sa Diyos, ng isang buhay, aktibo at lumilikha ng mabuting mga gawa, na uri ng pananampalataya ang kailangan upang matamo natin ang tunay na kaligtasan. Nais kong linawin na hindi ang paggawa ng mabuti ang makapagliligtas sa atin, kundi, sa pamamagitan ng isang positibong pananampalataya, isang klase ng pananampalataya na nagbubunga ng paggawa ng mabuti sa kanyang kapwa. Sana ay makita ninyo ang pagkakaiba nito, at maging maliwanag ito sa inyo. Sa paniniwala ng iba, maliligtas lang daw sila, kung gagawa sila ng mga mabubuti sa kanilang kapwa. Ang paniniwalang ito ay mali, taliwas o kumo-kontra sa pinapahayag ng Efeso Kapitulo 2, 8-9. Sino ba ang nais ninyong paniwalaan? Ang pinapahayag ng Biblia, or ang personal na paniniwala ng tao, na hindi sumasang-ayon sa tamang katuruan ng mga salita ng Diyos sa Biblia? Mahal tayong lahat ng Diyos, at ayaw niya tayong mapahamak, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang tanging anak na si Jesus, upang ang sinumang sa kanya ay sumampalataya, ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Juan Kapitulo 3, 16, sa talatang ito, ay malalaman nating, gayon na lang ang pagmamahal ng ating Diyos sa ating lahat, kung kaya't sinugo niya ang kanyang tanging anak na si Jesus, upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, at hindi na mapahamak. Si Jesus ang sinugo, at hindi kailanman sinugo ng Diyos, yung taong nag-aangkin na siya daw ang ibong mandaragit, at ang naging anghel, na nasa kalangitan na raw ngayon, at higit pa raw na mas mataas pa kaysa kay Jesus. Masyadong ambisyoso at lapastangan ang taong ito sa Diyos, pero sa kasamaang palad, at nakalulungkot ding tanggapin, na marami ring nauto o nalinlang, ang self-proclaimed prophet na ito. Ngunit, maliwanag pa ito sa kabilugan, ng maliwanag na bilog na buwan sa gabi, na sa pamamagitan lamang ng tanging anak niyang si Jesus, tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, at wala nang iba pa. Ang tanong ko sa inyo, ay bakit may lumilitaw pang iba pang mga personalidad, o pamamaraan upang maligtas ang tao mula sa tiyak na kapahamakan? Bakit sila lumilikha pa ng iba pang kaparaanan, o katuruan, na di umano, ay magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan or maliligtas ka lang, kung gagawa ka ng mabuti sa iyong kapwa, at kung aanib ka sa kanilang simbahan o relihiyon? Ang ganitong mga katuruan, ay kontra sa tamang katuruan ng Biblia, at gawa-gawaan lamang ito ng mga sekta o relihiyong, na hindi na nakuntento sa ginawang sakripisyo ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Dinadagdagan pa nila o binabago nila ang tamang mga katuruan sa banal na kasulatan, upang pumabor sa kanilang nilikhang, sariling doktrina, para sa relihiyon o sekta na kanilang tinatag. Mag-iingat po tayong mabuti, sa kung sino o ano ang dapat nating pinaniniwalaan o pinakikinggan. At kung ano man ang inyong pinaniniwalaan at pinakikinggan, tandaan po natin, na ito ay maaaring makapaghahatid sa inyo sa langit, or makapaghuhulog sa inyo sa dagat-dagatang apoy sa impyerno. Hindi po totoong mayroong purgatorio. Likhang isip lamang ito ng iba, pilit na nag-iimbento ng kakaibang lugar, sa pagitan ng langit at impyerno, na wala naman sa Biblia. Ito ay kung pag-uusapan natin, kung ano lang naman ang totoo o ang katotohanang pinapahayag sa atin ng Biblia. Ugaliin nating lahat ang mag-aral, magsuri, at magsaliksik na mabuti sa salita ng Diyos, upang hindi tayo madaling malilinlang, o maloloko ng mga katuroang pinagpipilitan ng mga kilalang kulto sa ating paligid. Tandaan nating, na kay Jesus lamang ang pinagmumula ng buhay na walang hanggan. At kung siya ang nagkakaloob ng buhay na walang hanggan, at kung gagamitin lang natin ang ating mga common sense, kung gayon, ay may katotohanan na siya ay tunay na Diyos, at hindi tao lamang, tulad ng pinagpipilitan ng ibang relihiyon na si Jesus daw ay tao lang. Mas kapani-paniwala pa sa kanilang naging anghel ang kanilang propeta, kaysa sa paniwalaan nilang Diyos si Jesus.
Isang kabaliwan at kahibangang paniniwala ito, di po ba? Para sa inyong kaalaman, walang sinumang tao sa mundo ang nagiging anghel, maliban lang sa nagpapanggap na propeta ng isang kulto, at wala ring sinumang tao lang, ang may kapangyarihang magkaloob ng buhay na walang hanggan sa mga tao, kundi, ang Diyos lamang na si Jesus, na nagkatawang tao. Ang iba kasi sa atin ay nabubuhay at naniniwala sa kasinungalingan, at imahinasyon, at hindi sa katotohanan. Mas nais pa nilang maging bulag at bingi sa kung ano ang totoo, at mas gusto pa nila na dilat ang kanilang mga mata, at matalas ang kanilang pangdinig sa mali o baluktot na katuruan ng mga kulto. Iyan ang masaklap na katotohanan sa ating lipunan ngayon. Tingnan naman natin ang sinasabi ng Juan Kapitulo 3, 18, ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan, ngunit, ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng tanging anak ng Diyos. Nauunawaan o naiintindihan ba nating mabuti ang pinapahayag ng talatang ito? Ang sinumang hindi sumasampalataya kay Jesus ay hinatulan na, ayon sa talatang ito. Dito ninyo mapag-iisip-isip, na may katotohanang hindi lang talaga tao si Jesus, kundi, isa siyang tao, na may pinagmulan, at may angking kapangyarihan na tulad ng sa Diyos, na hindi kailanman maaaring taglayin ng isang tao lamang. Ang mga kulto lamang, ang magpipilit talaga na kilalanin lamang si Jesus bilang isang tao. Sadyang sutil, at pasaway ang mga kulto na ito. Ang isa pang katibayan ng kasiguruhan ng ating kaligtasan ay pinapahayag sa unang Juan Kapitulo 5, 13. Ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo upang inyong malaman, na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan, sa inyong nananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. At sino ang tinutukoy na anak ng Diyos dito? E di wala nang iba pa kundi si Jesus. Mula sa talatang ito, ay muling nauugnay ang pangalan ng anak ng Diyos na si Jesus, na mayroon tayong buhay na walang hanggan, kung sumasampalataya tayo sa Kanya. Kung siya ay tao lamang, hindi siya kailanman makapagkakaloob ng buhay na walang hanggan sa kanginumang mga tao. Common sense lang po ang gamitin natin dito. Sapagkat hindi kayo tumanggap ng espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot, kundi, tumanggap kayo ng espiritu ng pagkukupkop, na dahil dito'y tumatawag tayo, Aba, Ama. Ang espiritu mismo ang nagpapatutuo, kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Roma Kapitulo 8, 15-16. Sa mga talatang ito, ay atin ang masasabi sa ating mga sarili na tayo, ay tunay at totoong mga anak na ng Diyos. Mayroong maling paniniwala o pag-aakala na, di umano, ang lahat daw ng mga tao sa mundo, ay automatic na mga anak ng Diyos. Ngunit, ano ba ang sinasabi ng talata sa Juan Kapitulo 1, 12? Subalit ang lahat ng tumanggap sa Kanya, na sumasampalataya sa Kanyang pangalan, ay Kanyang pinagkalooban sila ng karapatan, na maging mga anak ng Diyos. Kung ganon, ayon sa nabanggit na talata, yun lamang tumanggap, at sumampalataya sa ngalan ng Diyos, ang Kanyang pinagkakalooban ng karapatan, na tawaging mga anak ng Diyos, kung kaya't hindi lahat ng mga tao sa mundo ay totoong mga anak ng Diyos, dahil marami ring mga tao sa mundo ang nagre-rebelde, at hindi naniniwala sa Diyos, kaya wala silang karapatan na tawagin nila ang kanilang mga sarili, na mga anak ng Diyos. Malinaw po ba ito sa inyo? Kung nais ninyong maging anak ng Diyos, ay kailangan ninyong tanggapin at sumampalataya sa ngalan ng nag-iisang anak ng Diyos, na si Hesu Kristo, as easy, and as simple, as that. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang, ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Ikalawang Korinto Kapitulo 5, 17. Ayon sa talatang ito, ay inaasahan ng Diyos sa atin, na kung tayo, ay totoong na kay Kristo Jesus na nga, tayo ay mga bagong nilalang na, wala na yung dating luma. Ito ay kung tunay na kay Kristo na nga tayo. Ngunit, kung ating pinapahayag na tayo ay na kay Jesus na, pero hindi pa rin nagbabago ang ating mga ugali o asal, o ang klase ng ating pamumuhay, tila, walang nagbago sa ating buhay, kung ganon, ay walang katotohanan na tayo, ay na kay Kristo Jesus na nga, kundi, isa lamang tayong mga sinungaling, mapagpanggap o peke na maituturing. Tama ba ang aking sinabi? Ano ang comment ninyo tungkol dito? Isa ka bang tunay, o nagpapanggap lamang, na kay Kristo Jesus? Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtityaga, kagandahang loob, kabutihan,
katapatan, kaamuan, at pagpipigil sa sarili. Laban sa mga ito, ay walang kautusan. Galasya Kapitulo 5, 22-23. Ayon sa mga talatang ito, pinapahayag dito ang pagtataglay ng mga bunga ng isang taong naligtas na, mga katangian ng kung ano mayroon dapat ang isang taong sinukunan niya ang kanyang buhay sa Diyos. Kung wala ka pa ng mga ito, o ng ilan sa mga ito, ay maaaring magsuri muna tayong mabuti sa ating mga sarili at alamin, kung totoo nga bang binibigay na natin ang ating buhay sa ating Panginoong Diyos. Ang mga inaasahang pagbabago sa ating buhay ay maaaring mangyari naman ng paunti-unti, dahan-dahan, hanggang sa makamtan natin ng tuluyan ang perfection ng pagiging matuwid, banal at kaaya-aya sa harapan ng Diyos. Purihin mo ang Panginoon, o kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mga biyaya, na siyang nagpapatawad ng lahat mong mga kasamaan, na siyang nagpapagaling ng lahat mong karamdaman, na siyang tumutubos ng iyong buhay sa hukay, na siyang nagpuputong sa iyo ng habag at tapat na pagmamahal, na siyang bumubusog sa iyong nasa, ng mga mabubuting bagay, anupat na babago na gaya ng sa agila ang iyong kabataan. Mga Awit Kapitulo 103, 2-5. Ang mga talatang ito ay nagpapahayag, na ang mga taong tumanggap at sumampalataya sa Diyos, ay dapat alalahanan ang mga kabutihan ng Diyos sa atin, sa inyo, at huwag kalilimutan kung paano niya tayo niligtas mula sa tiyak na kapahamakan. Nararapat lamang para sa Diyos ang ating pasasalamat at pagsamba, na tanging nauukol lamang para sa Kanya. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, bautismuhan ninyo sila, sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y kasama ninyong palagi, hanggang sa katapusan ng panahon. Mateo Kapitulo 28, 19-20. Mula sa mga talatang ito, ay inuutusan tayo ng Diyos na magbahagi ng kanyang ebanghelyo, sa lahat ng mga tao, saan mang dako sa mundo. Actually, sa modernong kapanahunan natin ngayon, kahit hindi mo na physical na puntahan ang iba't ibang bansa sa mundo upang ibahagi ang mga salita ng Diyos, ay maaari naman ang ibahagi ang salita ng Diyos, sa pamamagitan ng iba't ibang social media platforms, katulad ng YouTube, TikTok, Twitter or X, Instagram, Facebook at iba pa. Ang kailangan lamang natin, ay yung ating willingness, determination, commitment, at sincerity na gawin ang magbahagi o mag-share ng tamang katuruan, o ng gospel ng ating Panginoong Hesus. Kung talagang nais nating magbahagi ng salita ng Diyos, ay may mga pamamaraan ang available na sa atin, na ating magagamit sa pag-share ng ebanghelyo, pero kung sadyang ayaw, tinatamad o walang interest na magbahagi ng salita ng Diyos, ay mayroon ka lang laging dahilan, mga excuses or alibi na sinasabi. Bato-bato sa langit, kung ikaw man ay tinatamaan, ay huwag pong magagalit. Isang paalala lang po ito mula sa inyong kaibigan. Kaya't kami ay mga sugo para kay Kristo, yamang ang Diyos ay nananawagan sa pamamagitan namin. Kami nananawagan sa pangalan ni Kristo, na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Ikalawang Korinto Kapitulo 5, 20. Ang mga tunay na mananampalataya kay Kristo Jesus, ay tinuturing na mga sugo ng Diyos, dito sa kalupaan. Hindi kaila sa atin, na mayroon ding mga peking sugo, na nagpapanggap o nag-aangkin na sinugo raw sila ng Diyos kahit hindi naman. Ito ang mga bulang propeta, guro o mangangaral. Magpapakaingat po kayo sa kanila. Dahil ito ay nakasulat at nakatakda na rin sa Biblia, ang kanilang pagsulpot sa sanlibutang ito upang linlangin at iliga ang mga tao, mula sa tamang katuruan ng salita ng Diyos. Mga kaibigan at mga kapatid sa pananampalataya, kung hindi mo pa kinikilala o tinatanggap si Jesus bilang iyong Panginoon, at sarili mong tagapagligtas, ay nangungusap si Jesus sa iyo ngayon, na siya ay iyong papasukin sa iyong puso at buhay, humingi ka ng kapatawaran sa Kanya, at hayaan mo siyang maghari sa iyong buhay. At kung ikaw naman, ay isa ng mananampalataya kay Kristo Jesus, ay nakasisiguro ka ng ligtas ka, at may buhay ng walang hanggan, kaya wala ka nang dapat na ikatakot o ipangamba. Basta ipagpatuloy mo lang ang iyong buhay at positibong pananampalataya mo kay Jesus. Kung mayroon kayong katanungan, komento, o feedback tungkol sa aking mensahe sa oras na ito, kayo ay aking inaanyayahan na ilagay ninyo ito sa comment box, sa ibaba nitong video description. Akin ding inaasahan na muli tayong magkikita sa susunod kong pagbabahagi ng salita ng Diyos.
At tinitiyak ko sa inyong marami pa kayong malalaman at matutunan sa aking ibabahagi sa inyo. Huwag ninyong kalimutan na panoorin rin ninyo ang iba ko pang mga uploaded videos. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo, at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo, at bigyan ka ng kapayapaan. Maraming salamat at hanggang sa muli nating pagkikita. Thank you for watching. If you enjoyed this video, be sure to smash that subscribe button for more worth watching content like this, and turn on the notification bell so you never miss out on any of my future videos. I am inviting you to also watch my other uploaded videos in my YouTube channel. Until next time and see you in the next video.